Good AM, sino po ang pinaka-leader nyo sa SDA? So, akala namin ito ay isang paraan na parang, kasi may mga ganyan sa umpisa parang nanunubok. So, nireply siya nung yung misis ko. Hindi ko nga alam ito, nireply niya. Ang Panginoon po ang pinaka-leader ng SDA. Pero natuwa ako sa sagot niya, maraming salamat po. Tapos sabi niya, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil marami po akong natutunan sa mga pangangaral nyo. Ayon sa mabuting balita, maayos at maganda po ang paliwanag nyo sa bawat talata. Praise the Lord. Kahit simpleng tanong ito ay masarap ito pabigyan. Tama. Kaysa naman sa doon sa mga tanong ng iba na may kahalong panunuyang basahin. Hindi pwedeng basahin dito. Ang tanong niyo, sino pinaka-leader ng Seventh-day Adventist? Na-reply ng misis ko ang Panginoong Jesucristo. Tama naman yun. Kasi ang dapat talagang maging saligan at pinakakikilalaning puno ng anumang samahan dapat ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tama. Ang nangyayari kasi sa ating kapanahunan, marami po ang mga sekta ng relihiyon ngayon ang nakatingin doon sa kanilang punong leader na tao, na kisyo founder. Kaya mahahalata po ninyo yan kapag ka nakipag-usap. Ang kanilang itinataas ay yung kanilang puno. Kaya nga kung tayo ay tuligsain, tatanungin din, sino yung puno nyo? Ilabas nyo. Tapos si Mrs. White, puno nyo, bawal yan, babae. Kasi nakatingin sila sa tao. Totoo. Mga kapatid, mga kaibigan, para makilala po ninyo ang samahan na ang puno ay talagang sa Diyos, kapag ka hindi nyo naririnig sa kanila na itinaataas ang kanilang leader. Totoo. Pagka meron kayong naririnig na programa na ipinapakilala ang kanilang sugo, ang kanilang puno, na isinasama pa ito sa pagbabautismo, pag hindi at pagdudoktrina, pag hindi tinanggap, hindi pwedeng maging miyembro, matakot kayo doon. Kaya ang reply ng aking asawa ay, ang Panginoon po, sapagkat bagaman gumagamit po siya ng tao, hindi ho yun bilang leader, kundi ito po ay bilang kasangkapan upang pangasiwaan ang nalabing iglesia dito sa lupa. Sa organization, meron tayong mga leader talaga. At yan hindi hahalal. Pero pagdating sa pananampalataya, ay Diyos ang ating leader. Correct. Oo. Para i-organize at pangunahan ang samahang ito, meron tayong panlupa. Pero pagdating sa kaligtasan at pananampalataya, yung Panginoon yan, Brother Jerry. Oo. At nais nating susugan ng talata yung binanggit ng kapatid na Johnson. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, ang versikulo'y, pasimulan natin sa versikulo 19 hanggang versikulo 22. Ang sabi po'y ganito, kaya hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa Kanya ang buong gusali na nakalapat, na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Malinaw mga giliw natin taga-subaybay na ang bato sa panulok, o yung tinatawag natin sa English na cornerstone, o yung pundasyon ng iglesia, na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, siya lamang po, sapagkat wala nang ibang pwedeng magiging pundasyon ng iglesia maliban sa Kanya. Natural. Pagdating naman sa mga lokal, o yung tinatawag natin, Brother Johnson, sa pangangasiwa, ay hindi naman po pwedeng ang ating Panginoong Kristo ang magrehistro o kaya ay magbigay ng mga pangangasiwa sa kanyang mga lokal na iglesia. Doon pumapasok yung ating pong mga kinikilalang mga leader at kinikilala po nating mga namumuno sa loob ng ating iglesia. Sapagkat kahilingan kasi, Brother Johnson, requirement din naman ng batas na ang anumang organisasyon ay kinakailangang irehistro at kinakailangang meron din namang pamumuno, Brother Johnson. Namamali lamang ang interpretation ng marami sapagkat pagka sinabing pamunuan ng Seventh-day Adventist, parang sinasabi nila si Ellen White, sa totoo nga, mali na kaagad Dahil hindi kailanman po namin itinuturo at sa aming pananampalataya, maging sa kasalukuyang panahon na ang aming pinuno ng aming samahan ay si Mrs. Ellen G. White. Para po sa inyong kapakinabangan, ang aming pong namumuno sa pinakamataas na pamunuan sa lokal po ng sa ating pong Seventh-day Adventist ay walang iba kundi ito pong ating inihahalal, Brother Johnson. At sa kasalukuyang panahon, ang nangangasiwa sa ating pong organisasyon ay ang ating pong kapatid, si Elder Ted Wilson. Sa General Conference, inihalal siya, muling nailuklok sapagkat siya po ay na-elect sa kanyang
pagiging presidente. Pero hindi po namin inequate yan, Brother Johnson, o kaya ay itinulad sa pagiging pundador ng ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi na pwedeng mailagay yung kinasasaligan na ang ating Panginoon Jesucristo ang siyang pinakapundasyon ng Iglesia. Tama yung Brother Jerry, yung napakaganda yung binasang talata. Gusto kong magbasa rin ng isa pang talata, Brother Jerry, dito sa Kapitulo 11, ang talata ay 10 ng Aklat ng Hebreo. Ganito ang nakalagay. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Yan. Yun po ay isang mahalagang dapat nating matutunan, mga giliw na taga-subaybay. Pwede ho ba na pagka tayo ay nakikipag-usap sa mga tao, huwag na natin itaas yung at ipagmalaki yung mga kapwa-tao nating leader, no? Sugo daw. Oo. Puno daw. Hindi maganda, nakakahiya sa Panginoon. Sapagkat tayo walang pinipagmalaki. Bagaman pumipili siya ng mga tao para pangunahan ang kanyang bayan nung una. Pero itong mga leader na ito ay talagang itinataas pa rin ang Diyos. Pero ang nakakalungkot, ang laganap sa ating kapanahunan, yung mga miyembro ng ilang mga samahan dito ay itinataas ang kanilang mga puno. Yan po ay sinyalis ng isang pagiging kulto. Totoo yan. Ang meaning kasi ng kulto ay isang paniniwala na bukod sa mayroong ibang mga source ng truth ay ito'y mga grupo na nakadepende ang kanilang pananampalataya sa leader. Meron tayong alam Brother Johnson, na mga nakakausap natin Kung bibilangin mo yung mga sinasabi niya, mas marami pa yung pagkakabanggit niya ng puno na ipinagmamalaki niya. Yun. Kaysa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo yan. Nakakapangilabot po, mga giliw na taga-subaybay. Biruin mo, nakasalalay na lamang ho ang ating pagkaunawa sa Biblia sa kung ano ang sasabihin ng kinikilala natin hinahanga ang puno. Hindi ho ba yan isang malaking panganib? Kaya sana ho, mga giliw na taga-subaybay, maalis tayo sa ganong mga katuruan. Kasi hindi po dadalhin tayo sa isang ganap at mataas na pamantayan ng buhay Kristiyano sa ganyang klaseng pananaw. Ano po?